Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Okay lang po, okay lang. Tapos mga Andre, tara makipagkwentuhan tayo. I'm sure maraming kwento na si Sir. No, Sir? Ito po bahay niyo, Sir? Ito po? Ayan, sa Pugertan. Ito yung bahay nila. Tapos, ito ang mga pamangkin ko. Ito, pamangkin nila. Anak ng kuya ko. Walang bahay, oh. Nandito sila, oh. Nasa ganda. Magandang araw sa inyo mga Dre, kumusta po? Long time no see. O nga pala mga Dre, sa mga nagtataka kung bakit na medyo napatagal ang ating mga, medyo dumalang ang mga upload dito sa Rai TV. Medyo nagkaroon lang po ng konting problema sa ating mga social media accounts, lalong-lalo na po sa Facebook. Nako, na-restrict na naman tayo. Ewan ko kung bakit, pero anyways, tuloy-tuloy pa rin tayo. After this interview mga Dre, tuloy-tuloy pa rin yung mga panayam, mga upload na mapapanood nyo, lalong-lalo na po dito sa Rai TV YouTube channel. Siya nga pala mga Dre, no? Bago ang lahat, gusto ko lang pong linawin sa mga nagko-comment sa comment section sa YouTube na hindi lang po mga kilala na mga artista ang ini-interview ng Rai TV. Narito po ang Rai TV upang ipakilala sa inyo ang mga manlalabas na kahit maliit lang malaki ang naiambag naman nila sa pelikulang Pilipino. So, isa na po ang ating panauhin ngayon. Gusto ko pong ipakilala sa inyo si Sir Boots. Sir Boots, pakilala po tayo, sir. Magandang araw po sa inyo lahat. Lalo-lalo na yung mga matangkilik. Sir, ayan, TV. Ako mo pala si Boots Mermosa ng taga-pelikulang Pilipino. Sir, kwentuhan niyo naman kami, sir. Kwento niyo yung naging career ninyo sa pelikula, kung paano kayo nag-umpisa. Paano po kayo nag-umpisa sa, sir, sa pelikula? Yung nag-umpisa ako dito sa Stuntman, 1984. Mm-hmm. 1984, nag-apply ako ng papuntang abroad, Saudi. Saudi. So, tapos, may nakita kaming naging ensayo. Palibasa karatista kami, nakita namin ensayo kung ano yung ensayo nila. Kaya, may nakapagsabi, napagtanungan namin, mga stuntman daw yon. Kaya nilapitan namin. Sinabi namin kung baka pwede ho kaming sumali dyan sa mga ganyang team nyo na ano. Kasi nakikita namin mga nagkakarahat kasi. Pero alam na namin ng mga stuntman. Okay. So, madalit salita, ganun pala ang stuntman. May maliit, may malaki, pwede pala. Kahit sinong tao. Yan po. Ang unang sabak namin, 1984. Kasagsagan ng ano yan, sir, no? Saudi, no? Opo. Kalakasan ng Saudi, Opo, 80s. opo. Anong grupo po ito, sir? Ang grupo na to ay tinatawag na Commandos Stuntman. Okay. Kay Perry de Guzman. Kay Direk Perry. Kay Direk Perry de Guzman pala. Diyan po ako nagsula. Okay. Kay Perry. Paano kayo napasok doon, sir? Nag-apply kayo? Opo, nagtanong po kami. Sir Perry, sa mga tauhan niya, kung paano yun. Ang ensayo daw, Wednesday to Sunday, ang ensayo. Kaya, sabi namin kung paano yan, may entrance ba yan, wala raw. May bayad, gano'n? Walang bayad. Pero, ini-issuean kami ng ID. Yung ID lang ang may bayad sa amin. Pero, maliit na presyo lang. Kaya, babayaran lang. Kaya, nung sumabak na kami, nung sumunod na linggo na, ito na. Training nag-ensayo na kami. Gaano katagal kayong nag-ensayo, sir? Sa Commandos? Nag-training kami, siguro, mga 2 weeks lang. Natuto na kami. 2 weeks? Dati kasi matitigas ang katanguan namin hanggang sa lumambot. Pinalambot talaga. Para kung makapag-upakan kami, may jujort namin. After ng training, mga gaano katagal bago kayo nasalang sa pelikula or sa TV? Siguro, mga 3 weeks. 3 weeks lang. 3 weeks lang? Kasi po, background lang po muna kami. Okay, nag-umpisa doon. Ano lang kami, nag-umpisa sa background. Sa background. Okay. Opo. Hanggang sa natutunan namin, nakapag-isip kami ng
ng maganda laging nasa unahan. Kaya, sisipagan ko pa mag-ensayo ng gusto. Kaya ang sabi ni Sir Perry, pag wala kami ensayo, harap lang kami sa salamin, doon namin i-acting mukha namin. Tapos, kung paano yung pagsuntok, kung awkward o Para hindi. makita nyo yung reaction, Oo. facial reaction Yan. sa salamin. Kaya pagdating sa ganyang mga shooting, pelikula, kailangan, handa na kayo na talagang gawin yung katotohanan, yung acting. Tama. Yun. Tama. Para sa susunod, di ba? Makuha rin makuha. Makuha. Hanggang sa tumagal, yun na nga, tumagal na. Ano yung pinaka, ano sir, yung nung medyo tumagal na kayo bilang, sabi nyo nga, nag-umpisa kayo sa mga, ano lang, background, mga ganun. Ano yung pinaka-break nyo na parang nagkaroon kayo ng eksena with the main characters? Ayan, nung director to si Tata Esteban at nakilala ko ni Tata dahil isa na akong naging batikan na stuntman. Ako ang kinuha niya na magparusa kay Lito Lapid. Tinulture ko. Anong pelikula yun, sir? Agila ng Cagayan. Agila. Tsaka yung Captain Jimenez, magkakasubukan tayo. Doon ako binigyan ng break kay Captain Jimenez. Magkakasubukan tayo. Ang kalaban ni Lito Lapid doon si Tontong Gutierrez. Ngayon, binigyan ako ng break ni Tata Esteban kung paano ko pahirapan si Lito Lapid. Paano yung eksena, sir? Kwento nyo nga po sa amin. Ang sabi ko kay Lito Lapid, nasa likod ko, huling-huli ka na, humihirit ka pa. Patikas ka. Huling-huli ka na. Humihirit ka pa. Pumunta ako sa likod niya. Hawak siya ni Coloy Bakal, yung wrestler. At Opo, saka opo. yung ano ni Lito Lapid, yung double. Hawak. Ako yung sa club ng plastic kay Lito Lapid. Mga 3, 4 na beses yun. Gobernador na si That time. Boss Lito Lapid Okay. noon. Tapos yung isa naman, Yung kay Lito Lapid ng isa pa, Aguinaldo ng Cagayan. Oo, ganda nun yung Aguinaldo. Yun, Ang doon. gandang pelikula Kapait nun. ko yung tiyuhin niya. Si Jess Lapid Jr. Nag-fight kami noon nung may dagger kami pareho eh. Saksakan kami ni Jess Lapid noon. Kayo pala yun? Oo, ako yun. Yung kada salag niya, may tama ako. Talagang magagaling ang Lito Lapid, mabilis. Parang ano kayo doon? Rebelde kayo doon, sir? Bali, tauhan din kami niya. Yun kumbaga sa Sundalo din kayo? Training kami. Okay. Tao labas kami, mga tao ko ni, Jess Lapid. Naalala ko na yun. Kasi sila, Almansor, nandun din, di ba? Oo, andun din. Sir Rando Almansor. Shoutout, Sir Rando. Kumusta si Senador Lito Lapid kasama sa trabaho, ganun? Napakabait niya, sobra. Super. Ayaw ni Lito Lapid, lahat ng stuntman na malalayo, pinalalapit niya. Lumapit kayo dito, huwag kayong mahiya. Nung naging senador siya, huwag kayong mahiya. Lapit kayo. Dahil pagkwento sa amin, kwentuhan. Ganun. Kwentuhan. Kahit, down to earth pa rin, no? Kahit naging senador na siya. Kahit sino kang tao, mababa ka, o ano. Gustong-gusto ni Lito Lapid yung makapagkwentuhan sa Banding. mga katrabaho. Kabanding. Yun ang gustong gusto. Para siguro, sir, hindi, kasi syempre, sa ganong paraan, syempre, hindi nawawala yung pagkakailang, gusto niya, kaibigan niya pa rin kahit yung Yes, mga correct yan. After nung, sir, yung kay Senator Lito Lapid, ano po mga eksena yung tumatak na hindi niyo makakalimutan, sir? Ito yung siguro yung pagtalong ko sa owner eh. Bata pa si Bandol. Kay Bandol yung bata batuta. Wanted bata batuta. Na tinalong ko sa kariton, umaandar yung kariton. Hila-hila ng sasakyan. Mabilis din ng takbo. Tumuntong ako sa owner, sa ibabaw ng owner at saka ko tumalon. Pagtalong ko ron, dadakmain ko yung mga bata, si Bandol, siya si John Dredd, bigla ako tinulak ni Bandol. Pagtulak sa akin, nalaglag ako, nag-backroll ako,
Laglag ako, nakaladkad ako ng kariton. Oh? Habang kinakaladkad ako, hataw sila ng hataw ng gulay, bato ng kamote. Talagang Salo mo lahat, kinakagat yung kamay ko hanggang sa bumitaw ako. Bulong ako. Mm. Tapos sabay sakay sa owner ulit. Yun lang. Yun ang mga stunts ko na hindi ko makakalimutan. Di, paano yun, sir? Di, may mga galos-galos kayo nun. Ay, hindi naman. Medyo makapal yung jacket ko nun eh. Mm. Amerikana kasi, naka-Amerikana ako. Nakasuit kayo. Amerikana. Sinep ko lang yung ulo. Pero pagka mga ganun, sir, hindi ba kayo kinakabahan? Ay, hindi naman kasi pinag-aralan namin yung andyan yung talon, andyan sisipain ka, gugulong ka. Lahat ng mga pwedeng gawin sa eksena, inensayo nyo na. Parang ganun. Talaga. Talon, ganun. Mm. Okay. So, nakasama nyo rin pala si Sir Bandot. Paano yung mga ano, sir? Yung mga, bawa, nag-stunt ka, tapos uulitin. Nangyayari ba yun? Hindi naman kasi, ang isa pa, yung ano, May nangyayari Yeah. yun, di ba? Hindi maiwasan minsan, di yung ba? ano po, kung may budget lang siguro yung production, sir. Kasi po, pag inulit yun, Gastos. another ano na naman, stance na naman yun. Lalo lang yung, may presyo yun. lalo na yung mga blasting, mga ganun, di ba? yan. One time lang yun. Blasting, yan. Sa beses Naranasan ko rin yung blasting na yan. Marami na rin pala kayong mga nakasamang ano, no? Mga kilalang artista, no? Marami. Tatanong ko lang, sir, kasi marami tayong mga followers na solid fan ni FPJ. Si The King FPJ po ba nakasama nyo rin, sir? Opo, nakasama ko yan. Ang title na sinamahan ko niyan, yung kahit butas ng karay, papasokin ko. Kami yung mga MPA na mga mabait. Tauhan ako ni Roy. Okay, sige po, kwento nyo sa amin, sir. Nung sumugod kami sa area ng Muslim, ang point namin doon, napapatayin yung mayor. Mayor. Yes. Mm. Parang may kasiyahan nun eh, no? Oo. Yun ang binigay sa akin ng Wilfredo Milan na ang gaganapin ko ron, ako ang papatay sa mayor. Okay. So, dumating si Fernando po, ang sabi ni Fernando po, Direk, tignan ko nga yung gagawin ng bata mo dyan. Sabi. Oh, Bobot. Yung ganun. Halika rito. Tinawag yung isa. Hindi marunong. Boots! Halika. Ay na, ako yung Boots. Yung isa yung Bobot eh. Ang nagtawag Hindi sa inyo marunong si, ano, Wilfredo Milan. Direk Willie Milan. Palitan mo yan. Pinalitan Yung ko. t-shirt. Ikaw ang umano. Ikaw ang kumana. Talon. Saksak. Sige nga, Brad. Gawin mo. Sabi ni The King. Sabi ni FPJ. manager, King. Yeah! Sabi. Ay, Brad. Huwag ka sisigaw kasi silent kill yan. Silent kill. Pinasok nyo para hindi, thank you, hindi mahalata na pinasok tong area ng, ng mga MPA, mga tao labas. Tama. Kasi nagro-rooming din sila nun eh. Kasi maririnig yung sigaw mo, baka mapatay ka ng Mahalata kagad. mga alalay ng mga mayor. Kailangan silent kill lang. Silent kill. Sabi ni FPJ. Oo. Sige, isa pa. Tumalon ako. Saksak. Brad, tas mo. Kinas ko. Sabi ni FPJ. Yan, good. Lagyan ng dugo yan. Oh, ready to take na tayo. Yun na. Ginawa ko na. Labas sa puno. Talong. Saksak. Pag saksak ko, napatay ko mayor, Opo. napatay din ako. Oo nga. Si Sir pala yun. Napatay din ako. Si Sir pala yung umatay dun sa mayor. Ang galing. Kayo po pala yun. Kumusta yung experience na yun, Sir? Ay, With the ito. FPJ. Siyempre, FPJ yan eh. Magaling si PJ. Lahat ng mga shooting niya, lahat. Naka-alerto sa kanya. Kasi masaylan siya. Masaylan siya yung, pagka yung mga dialogue, huwag kang gagalaw-galaw.
pag siyang nagsasalita, nagda-dialogue na pag-action. Medyo ayaw niya ng ganun. Noong araw daw, ganun. Habang may nagdadialogue, galaw-galaw, kilos. Pero pag siya daw, steady lang, straight lang. Gagalaw-galaw ng konti, pero huwag kang masyadong malikot. Minimal lang. Relax ka lang. Ganun ang gusto niya. Lalo na kung maselan yung dialogue, Yung eksena. kailangan yung tahimik, ganun. Para nagkakaintindihan yung dalawa. Parang Pag-usap, mabusisi talaga siya sa paggawa, no? Yung Saka magaling si PJ. Galing yan. Pero syempre, ang ganda nung ano na yun, pelikula yun, kahit butas ng karayom. No? Ano sila doon? Nanalo sila doon na Best Director ni Direk Willie. Dalawa sila. Magaling. Tsaka si Derek Willie magaling. Syempre. Pagka nagkakasiyahan yung mga individual, mga stuntman na lumalapit siya. Talaga. Oo. Kaya Lubilo. Pag litripan nyo lang yung mga stuntman na talaga yung mga kapait niya, pinakakanta niya. Kakanta talaga. Habang break time. Habang walang shoot. Wala pa take. Okay. Ayos, kwentong FPJ. Hindi pwedeng mawala ang kwentong FPJ natin. Bawat di ba? Bawat episode ng Right Hit. Mabait si FPJ. Yes. Saka meron nakasama yung isa pang pelikula niyang One Day Isang Araw. Kami yung yung double nila Paquito Diaz, Roel Bernal. Tatlo sila. Kami yung sumakay sa helicopter Double kami. Kayo na yon. Kami yun, oo. Okay. Hindi na po pwede yung artista kasi mga takot. Siyempre. Mga takot na siyempre. Nag-iingat lang. Oo, kasi gaganon yung Helicopter. Babangking yun gumaganon Maganon. Ganon. Kami, nando kami. Dalawa kayo. Busy kami. Tatlo kami. Double Kapatid ni Terry. Roel Bernal. Paquito Diaz at saka isa yung Balbasarado. Nakakatuwa rin. Kami yung dumukot kay Matet. Dinukot namin, sinakay namin sa helicopter. Pero yung hinulog namin, props na lang yun. Manika na lang. Hinulog namin si Matet. Apo. Kasi malayo naman yung shot nun Hinulog namin. Tapos, narinig Fernando po, may kumalampog sa taas. Nalaglag sa bubong. Kaya yung pagtingin ni Fernando po, si Matet nakaganon. Ganun pa. Galing sa taas. Bata pa si Matet nun. Ang cute ko. Kabatch nila Atong Redillas yan Sir Atong. Si Atong yan. RR. Ayun, after nun sir, yung pelikula na yon, yung action comedy, dalawa pa lang pelikula niyo with FPJ, no? Dalawa. May mga, Senador Bong Revilla, nakasama niyo rin po? Nakasama ko. Balat Rosario. Ang katambal niya dyan si Melissa Mendez. Okay. Ano yung eksena niyo doon, sir, sa Balat Rosario? Ang eksena namin doon, nagiinuman kami. Birthday. Tapos, lumabas si Melissa Mendez. Binastos namin, dumating si Bong. Fight. Bakbaka na. Sinong fight niyo doon? Fight director niyo? Pepe Marcos. Pepe Marcos. Kumusta ka eksena si Senador Bong, sir? Magaling. Galing din. Sanay sa routine? Tinuhan nga ako Ang pagkakamali ko lang, nilipit ko Nilapit ko. Pag straight pala yun, talagang diretso. Talagang straight talaga siya. Nilapit ko diretso yung niya. So, kailangan, jerk ka na lang. Tinamaan ako nun. Mabot. Naku. Sabi kay Derek, kay Marcos. Naku, Derek, natamaan ko. Sabi niya? Oo, natamaan ko. Pagtingin kong gano'n, alam ko, yung pistiso sa babae. Dumudugo? Hindi naman. Dumugo. Ginawa ko, ilalat kong gano'n. Naku, takot si Bong. Binigyan ako additional 500 yun. Malaki pa pera nun. 80s pa 1980s. Talagang Kinalat niya yung dugo. Backroll ako, hindi kinalat ko Pag yun. Parang mukhang malaking cinematic parang malaking pinsala, no? Pero wala na yun, no? Wala na yung camera noon. Wala na yung camera. Wala na. Kinalat ko talaga para makita nila Bong. Napapaan si Bong. Papangwin ako. Direct. Sa Bong mo ka. Akala niya biyak to
Kaya yung buhok, kinalat ko lang. At least, ano, di ba? Mm. Kaya, ano, parang Masayang ano talaga. Masayang experience na hindi ko malilimutan yung mga ganyang bagay na nasasaktan ko. Pero, pagka yung anong katapat mo, Romy Diaz, sakto. Bakit, sir? Bakit? Talagang nanonood yan. Oh? Oo. Sige, kwento niya sa amin, sir. Ang gusto mo kasi ni Romy Diaz, yung realistic eh. Direk, ano gagawin? Laking boses nun. Sasampalin mo. Pag ano, direk, sinampal ako. Kaya nung wala pang ano eh, wala pang tek, napapagano na ako eh. Oo. Kaya yun ang mga malalaking artistan mo nga, mga gusto niyan. Oo. Hangang-hanga ako dyan sa mga yan. Magaling. Kaya yung mga tawa-tawa niyan, na nagagayo. Talagang sinampal kayo ni, ano talaga, sir? Oh, Lumampi talaga. hindi ko Para akalain makatotohanan. Oo. Nasabi niya kung ganito ba, direk. Yan, yung ano. Mga, ano pa ako, payat pa ako noon. Parang ano lang kami din. Nagiinuman kami, tayo. Kasi dumating siya eh. Siya ang siga ko na rin eh. Yun, dalong ranger rin eh. Ah, dalong ranger. Okay. Kaya rin kesa sa kaya nun. Kaya ano, napakasaya. Tuwan-tuwa ako. Pero nung hanggang sa tumagal ako nung tumagal, na sarap. Tinatawagan ka ng director. Yan. Naaalala kayo, no? Pagka may mga project. Oh, kunin niya. Yan, ganun, kunin niya. Ganun lang. Kung ano yung bibigay ng eksena ng director. Ganun. That time, sir, siyempre, kasagsagan nung action, ng pelikula nun eh. Comedy, drama, action. Medyo maraming trabaho nun, no? Panahon nun. Pero mas gugustuhin ko yung action kaysa sa comedy. Bakit po? Kasi pag comedy, talagang tatamaan ka talaga. kasi Nandiyan nga hatawin ka talaga. Oo, kasi comedy eh. Oo, hatawin ka talaga. Mapapatawa ka Susundutin dun yung bit mo, di ba? Opo. Yan. Ah, okay. Yung, Totoo. ano. Totoo. Oo, Nakampasampasin ka ng mga talong, no? Mga opo na gulay. Ito walang shooting, bouncer ako. Ano ba bouncer kayo? Nag-ano ako, martial bouncer security. Diyan sa May Eastwood, Libis. Celebrity, mga pumapasok doon. Okay. Celebrity. Sir, bilang stuntman po, ano po yung pinaka hindi nyo malilimutang experience? May delikado ba kayong stunt na hindi nyo malilimutan sa tanang buhay ninyo na nangyari? Meron yung international movie, Pakistan. Okay. Pakistan. Dito po yan, dito ginawa. Dumobol. Dito sa Pilipinas po ginawa. Dumobol ako sa Pakistan na mahuhulog sa third floor. Mahuhulog. Third floor. Mahuhulog ka hanggang sa baba. Ang baksak mo, swimming pool. 10 feet. 10 feet, third floor. Di sasayad pa rin kayo nun, sir. Sayad pa rin pa ako. Pag talon nyo, paano nangyari, sir? Binaril kayo? O Binaril sinuntok? ako sa taas. Binaril? Jamark ako. Umikot ako ng isa. Laglag ako sa swimming pool. Delikado yun, ano? Natuwa naman yung boss ko. Buhay pa ako. Pag-angat ko. Buhay pa? Buhay pa. Palapakan? Oo. Ang ano namin doon, ang PM namin doon, si Dave Brodet. Brodette. Siya ang umahawak ng stuntman. Okay. Magkano ang bigayan nun, sir? Siyempre, delikado yun eh. Kasi pagka ganyan international, pinakamataas na sa amin yung 2,000 isang araw eh. 2,000? 2,000. Pero may mga stunt na ganon. Siyempre, iba impression nun. Yung bukod yung additional naman yung stunts. Okay. First, second, third, 15,000 yan. Kada floor, 5,000. First floor, 5,000. Second floor, 10,000. Tapos third, 15,000. Yan ang dyan binabasayan nyo. Kung mga Lalo na. 10 floor kasi, pala yun, may 50 international kasi yan eh. Malakas talaga yung malaki-laki bigayan sa international. Malaki Pero delikado yun, sir, kasi paano kung hindi kayo tumama dun sa... Yan natawag ng deadly stunts. Pag di kayo tumama sa tubig, di wala sa na. bato, sa minto. Talagang Sabi nyo nga, sumayad pa kayo dun sa sahig ng swimming pool. Diretso. Nakakombat ako nun. Kung doon nakakombat Naramdaman niyo yung sahig? Siguro, ano yung talampakan baka napilayan ako nun. Di kayo kinabahan nun, sir? Ayun. Habang umaakyat ako, sabi ko, Lord,
Kung ano may naging kasalanan ko, patawarin mo ako. No? Gagawa ako ng trabaho. Humingi na kayong tawad? Oo, sabi ko, nanay. Yung nalaglag ako, sabi ko, nanay. Napasigaw ako noon. Oo. Pero, sabi ko, kaya ko. Doon tuwa ako nung nakaya ko. Yung natapos? Oo. Sabi ko, ayos. Okay, sir, bukod sa pagpipelikula, may iba ba kayong mga pinagkakaabalahan? Nagdadrive din ako ng taxi. Pag walang-wala, nagdadrive ako ng jeep. Kumikita naman. Kumikita naman ako pang araw-araw. Kailan nyo naramdaman yung sir, yung wala nang buhay yung yung career ninyo sa pelikula nung medyo bumaba na? Ayun, Kailan nyo nawala naramdaman? na, dumiskarte na lang ako. Nandiyan yung bouncer na lang kami. Sa club, sa disco bar. Puro disco bar yan. Kasi, naging, rin ako. Nag-security rin ako kay Sir Rapi Tulfo. Ito lang, politiko na siya, sir? Hindi pa siya, Hindi pa. Hindi pa siya politiko. Pero syempre, kailangan niya security bilang di ba? Napakabait na Sir Rapi Tulfo. Napakabait na tao. Talaga, nag-security pala. Close-in bodyguard. Closing body. Kumusta naman si, sir? Si Senador Tulfo, mabait naman. Sa ngayon, hindi pa kami nagkikita kasi. Tagal na. Gaano ba kayo katagal nag-work sa kanya, sir? Mga lang ako. Matagal din? Matagal-tagal din. Mga 3 months, ganyan. Okay. 3 months. Sa bahay? Doon ako, stay na ako sa kanila. Sa bahay nila? Sa bahay nila. Hindi kami pinabayaan. Andun lahat. Kung gusto mo kumain, andun lahat. Ako, baka drinks pa. Baka mapanood ni Senador to. Yan. Kumusta yung Senador, sir? Boss Rapi, ako po yung namasok kasi na reservist na stuntman. Kamusta na kayo dyan? Baka kailangan na pa ni Senador ng ng makakasama, sir. Pwede pa kayo, sir, kung sakali. Siguro, baka matulungan niyo ako, sir. Wala akong trabaho ngayon. Wala po akong trabaho. Sana masulyapan niyo man lang yung dating yung bodyguard. Yung stuntman po na reservist. Army po. Ako si Ako po si Emeterio Himakas, tunay kong pangalan, Sir Rapi. Ako po yung naging bodyguard niyo. Yan, shout out Sir Senador Rapi Tulfo. Sana makarating kay Senador Rapi to para kahit papano kasi matulungin yan si Senador. Nako, alam ng napakabait niyan, sir. Napakamatulungin na tao niya. Sana makarating. Ang team leader ko po yan, sir, si Randy. Yung team leader ko po dati sa inyo. Sir Randy. Sir, kumusta ang buhay nung nawala ng pelikula? Mahina ng kita, kanya-kanyang diskarte. Minsan, mamasukan ako ng pajab-jab na lang dyan na gagawa ko ng bubong. Para may kita lang kahit paano. Kumita lang ng konti. Paraos lang. Paraos lang. Sino pinaka, sir, syempre sabi nyo sa action kayo sino pinaka iniidolo nyong sa ano muna tayo, sa stuntman? Sinong pinaka hinahangaan yung stuntman na Pilipino na naabutan ninyo? Ang stuntman para sa inyo, sir, yung pinaka the best talaga na gusto nyong yung hinahangaan ninyo. Ako si Lito Lapid Yan ang Lito Lapid talaga. Lito Lapid. Siyempre. Mabilis. Magaling. Kaya nga siya nakilala, di ba? Na build up. Talagang minsan umi-stand So paano, sir, may gusto niyo pa po ba kayong mga gustong batiin, sir, sa natin, sa vlog natin, mga kaibigan nyo, or tsaka pasalamatan na rin natin yung mga followers ng Rai TV na laging nakasuporta dito sa maraming salamat sa sumusubaybay sa Rai TV. Lalo-lalo na yung mga mahilig manood dyan. Sana God bless you sa inyo. Ingat-ingat lagi, no? Ingat na lang. Tsaka yung mga dati kong kasama sa mga stuntman. Yan. Kung hanggang sa ngayon ay lumalabas kayo, konting ingat. Tama. Mga kabady, ingat. Hindi basta-basta ang maging isang stuntman. Tandaan nyo, merong nangyayaring aksidente. Kaya lang, ingat lang lagi. Huwag yung
basta-basta Tira lang. titira ng mali. Basta, Safety first, no? oo. Alam nyo, minsan, ako tira yun sa butas ng karayom. Ngayon, iniinda ko ngayon to. Yun, no. Ito, yung lower spinal ko. Ano nangyari dun? Wala akong padding na nilagay. Patalikod ang baksa ko. Yung binanatan ako ng baril. Ngayon, iniinda nyo na siya. Iniinda ko na ngayon. Marami nang lumalabas. Saka yung mga buto, kaso-kasuhan. Tsaka, delikado. Yung lately nga lang, di ba, sir, may nasawi na, stuntman, nabalitaan nyo po ba yun? Sa ensayo pa. Ang nabalitaan ko lang, yung kay Robin. Yung nadaganan ng, ewan kung Kay ano yun? Kay Romnick. yung kay Robin. Bawal na gamot. Oo, nga pala. Bawal na gamot yung Bawal naano na ng bus. Ito bago lang. Stuntman na bata-bata pa. Bruce ko namatay. Si Bruce ko. Oo, narinig ko nga yan. Namatay. Kasi kami mga stuntman, sir. Magkikita-kita lang kami kapag may shooting, gano'n. Kakilalanan. Opo. Yan. Sir, Makikilala ka lang pagka yung talagang batikang kang stuntman, doon ka nakikilala. ano yung pinaka nami-miss nyo na sir? Buhay nyo noon? Yung gustong naalala nyo? Siguro 1984, yung nag-shooting kami ng Ninja Kids. Yun talaga. Oo, naalala ko sila Herbert, mga bata pa, Herbert, Jesse Bonin, si Francis Magdalena, tapos Ninja si Simon Christopher. Yan, Simon, Mistiso. Tama. Masasaya kasama yung mga yan, yung mga bagets na yan. Mga bagets pa sila. Kaya minsan yung tatalon nyo si Mon Christopher, anak ni Pilita. Derek, baka may kilala pa kayong kapatid ko na Dodo Pilito. Nagpapatawa eh. Yun, dumobol din ako sa kanya. Alam ko Christopher. Yung naka-ninja siya. Hinila ko. Wawasakin yung wawasakin yung dingding. Yung samahan sa grupo, sir, siyempre, namimiss nyo rin yung mga dati yung mga katrabaho, no? Oo. Yung, wala na kayong balita. Dati, yung sa Commander System man. Magaling, magturo si, Sir Perry. Magaling. Kaya, hanggang ngayon, chinachat ko si Sir Perry. Pinapupunta ako ron. Ako lang hindi makapunta. Bakit Hindi ako naman? makapunta. Nabibisi ako lagi. Minsan may ginagawa ako. Ganun. Alam mo naman, siyempre, nangungupahan lang ako. Apo. Nangungupahan lang ako ng bahay. Kaya kailangan natin kumita. Tama. Kailangan natin kumita. Hindi tayo aasa sa mga Bigay lang. magulang Tulong. natin, mga kapatid. Kailangan magbanat-banat ka ng buko. Siyempre, dumiskarte rin tayo. Kahit may naramdaman ako, pinipilit yung magtrabaho. Pero sir, ingat din kayo Siyempre, kahit pa paano, may edad na rin kasi kayo, sir. Kaya, yung mga nagagawa nyo nung kabataan nyo, hindi na kaya ngayon. So, doble ingat. Sir, maraming salamat po sa pagkakataon. Maraming salamat din sa inyo. Sa inyong kwento po. Maraming Sir salamat. Butch, mga dre, pakapakan natin. Sir Butch, yay! Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.